the Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Copides. Magandang Tuesday morning, Brad Jeff. Good morning. Magandang lalaki ka, Brad Ted. Cha, good morning. At Good sa ating mga morning. taga-subaybay. Hindi morning. naman masyado. Oo, yan naman talaga. Sakto-sakto lang. Saks lang. Idol. Oo. Alright. Ang lodi ng bayan. Ted Sal- Pailo. Okay, Brad. So, Martes ngayon, muli itong ating inaabangan para po sa ating mga What's on Your Mind the contestant. Ito ho ang ating katanungan for tomorrow. At mamaya din po pagkatapos itong ating winner for For today's What's on Your Mind. And yung pong ating pabida, meron naman padala? Nako, ang dami na. Pabida sa Radyo 5 Sobrang po ang ating dami. hinahanap. Sino man pong merong karinderya. O, nagtatrabaho sa karinderya. Yes, alright. Yan po ang ating hinahanap today para po sa ating pabida sa Radyo 5. At ngayon, ang ating po namang bida. Ang mensahe. Yan na ihatid ni Brad Jeff. Yan ang bida, the message. Alright, go ahead, Johnny. Hindi na Tito Peps, ha? Johnny Delgado ang gandang lalaki. Oo naman. Lalo pa nagpabigote si Pastor, no? Okay, O, sige. sige, Pastor. Okay, Brad, go ahead. Binabati ko lang si Loris Golien. Yan, okay. Anyway, alam mo, Brad Ted, tama ka. More than the messenger, it's the message behind it. Okay? So, yung mensahe po ang mahalaga dito. Inaral po natin simula kahapon the brevity, yung kaiklian po ng buhay. Alam niyo po, may hangganan po yung buhay dito sa lupa. Yan po yung sinasabi natin. Para yan siya na nagsindi ka ng kandila. It's just a matter of time. Mauubos yan. Tama? Ang weird naman, nagsindi kang kandila and then ini-expect mo habang buhay yon. Hindi po ganon. Mauupos at mauupos po yung kandila na yan. Kaya po, sinasabi natin dito, we should have wisdom on how to live our lives dito sa pang-araw-araw natin pamumuhay dito sa mundo na to, na maiksi nga lang. Sabi po sa Mateo 6:34, si Jesus po mismo ang nagbanggit na to. Sabi, kaya nga, wag ninyong alalahanin ang bukas. Sapagkat ang bukas, ang mga mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. So, sa English version po ito, yun yung paborito nating verse na, do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about himself. Alam niyo po ba ang danger pagka tayo ay masyadong nagwo-worry? Okay? Ninanakawan po natin ang joy yung today. We steal the joy of today because we worry of something na baring hindi naman mangyari bukas. Naku, paano na bukas? Naku, paano na next week? Paano na next year? Ang mangyayari po, we will not enjoy kung ano man yung meron tayo ngayon. Minsan, nandun ka sa park, kasama mo yung anak mo, nasa parke ka, pero nagsisiso yung anak mo, nagsuswing, ikaw naman, iniisip mo agad, paano kayo yung deal bukas, mako-close kayo deal bukas. Enjoy mo yung at the moment. Kaya marami pong tao wala sa at the moment. Nandun sila sa mga problema bukas. So pag sinabi pong do not worry, ano po ang counterpart ng worry? It's faith. Because ang kalaban po ng worrying is having faith. Kaya nga po si Jesus, okay, si God, binibigyan lang ang mga Israelita no nasa gitna ng disyerto ng for the day na mana. Mag-gather kayo for the day, bukas, uulan ulit ng mana sa umaga, okay? Mag-gather ka ulit. So every day you will have to trust God for the daily mana. May mga makukulit po na driven by worry, nagtabi ng good for 1 week, 2 weeks, for 3 days, nabubulok lang po. Sabi ni God, sigurado ako bukas meron ka ulit mana. So sabi, each day has enough trouble of its own. Yun daw pong araw na to, may problema na nga. Yung po problemahin pa bukas, po problemahin mo pa ngayon, double whammy po ang kinakalabasan. So wag po tayo mag-worry. And how do we do that? Number 1, pray daily. Magdasal ka araw-araw. Spend each day pagising mo, Lord, alam ko marami kong pangailangan, pero ikaw ultimately aking kailangan. At pag meron akong relasyon sa'yo, okay na lahat. So magdasal po tayo. Pangalawa, magsipag ka. Okay? Kasi po, kung dasal ka ng dasal, nakahilata ka lang sa bahay, hindi tumayo ka. Yung mga contestant natin dito sa ating mga patimpalak dito sa Daily Brand, ang ganda po ng mga kwento, di ba? Nananahin, nagtitinda, mga PWD, and yet, lumalabas araw-araw because the blessing of the Lord will come doon sa mga tao talagang may expectant heart. And then lastly po, okay, be generous. Okay? Yung mga warrior po kasi, nag-hoard yan. Naku, baka maubusan ako. Sayang, hindi ko to share. No, pag generous ka, the Lord will continually fill up
yung mga kakulangan mo araw-araw. So, yun lang po ang gusto kong encourage ang lahat. Ang Diyos po hindi magpapabaya sa inyo. Ang Diyos po, basta may relasyon tayo, matututo kang magtiwala sa Kanya at hindi mag-worry for today. Mateo 6:34, kaya nga wag ninyong alalahanin ang bukas. Sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po dahil ina-assure mo kami of our daily manna. Ina-assure mo kami na araw-araw, you will remain faithful basta kami umaasa sa iyo. Lord, huwag kaming gagawa ng illegal, ng immoral, huwag kaming bibili ng pwesto sa gobyerno tulad ng nire-report ni Brad Ted, dahil yung mga yan ay walang magiging magandang ending. Dahil yan ay punong-puno ng takot, kaya sinisecure ang kanilang bukas sa illegal at immoral na pamamaraan. Huwag po kaming maging ganon, dahil hindi maganda ending ng mga tao na yan. So Lord, bless us today of our daily manna, in Jesus' name. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang mensahe today ng The Daily Bread. Lord, thank you sa araw na ito. Salamat kay Brad Jeff. Siya po'y lagi niyong aalagaan. Lord, bless His mission always. Salamat po sa biyayang ito. Salamat, Lord, sa magandang aral na ito. Kami po'y inyong bigyan ng lakas ng loob at pangangatawan para po sa bawat hamon na amin pong haharapin sa bawat araw po lamang. And Lord, muli po, salamat po sa lahat ng aming mga Happy Anonymous na patuloy pong nagbibigay ng biyaya sa mga nangangailangan nang hindi man lang po humihingi ng pagkilala. Lord, we pray para po sa kagalingan ng dalawang mangingisdang Pilipino na lubha pong napinsalang pangangatawan ng dahil po sa aksidenteng nangyari sa West Philippine Sea. We pray, Lord, para po kay Nanay Lily na amin nakapanayam kanina na lubha pong nababahala sa kondisyon ng kanyang kinakasama. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Brad, salamat na marami ha. Sincerely, thank you very much for reminding us. Tama. No, salamat muli. Talaga napakaganda ng to stop segment na worrying ito. too much Opo. and lift it up all to the Lord. Amen. Amen. Alright. So, Brad Jeff, salamat na marami. And by the way, muli kami po'y nakikiramay ng lubos sa family po ni Yes, Ma'am Dina Aquino, si Ate Dina, sa pagpanaw po ni Tatay Totoy Guanyo. Sabi nga ng ating mga suki din dito, mamimiss mo yan, Ted. Mamimiss din namin yung bati mo sa kanya araw-araw. Opo, kasi nga sabi ni na Ate Dina, yun din po nagpapalakas kay Tatay. Yun pong ating araw-araw na bati sa kanya. Tatay Totoy, rest in peace. Alright, Brad? Baka naman, Brad Ted, sa langit, umaabot yung signal natin dahil malakas ang signal. Oo nga, tama 1 kasi. PH. Tama kasi. Walang lag doon. Bago na ang ating transmitter, baka naman tagos hanggang langit na. Yes. Baka umaabot na ron. Gusto mo bang dalawin si Tatay Totoy? Hindi muna. Nadalaw ko na siya kahapon. Kahapon, pumunta Baka ka na si pala. Pastor ang dadalaw na kay... Sa langit. Hindi, wag. Doon lang sa Marikina. Ay. Ikaw, sa Marikina lang. Ikaw talaga. Oo, Ted, dadalawin ko. Baka ako dalawin mamaya eh. So, Oo. dadalawin natin mamaya. Sa Loyola Memorial Park po dyan sa Marikina. Ha? Yes. Opo, dyan po lamang sa bungad, nandun po. Sa Amethyst Chapel, si Tatay Totoy Guanyo. Yan. Opo, at sabi ko nga kanina, Brad Jeff, ang konsuelo na maaari po naman natin pong sabihin sa kanyang pamilya, kay Ate Dina at maging kay Ate Arlene na alam po natin lahat, kami po'y naging testigo kung paano niyo po inaalagaan at Amen. minahal si Tatay. Oo. Yes, alam mo yon Kumbaga wala silang regrets. bilang anak, no? Kasi minahal nila at inalagaan ng Naalagaan gusto yung kanilang Oo, ama. kaya po nga umabot ng hanggang Kahit dun 86. sa huling mga araw ni Tatay Totoy, nandyan pa rin yung kanyang mga anak, mga Oo. apo para alagaan si Tatay. Oo, at nabanggit din ang ating mga pagbati nga sa kanya nung araw Na ng Friday. nagpapangiti kay Opo. Tatay Totoy. Sige, so Brad Jeff, Yes, aking papaalam na ang aking lang kaibigan nanonood ngayon, Ray at Kat Pineda ng Casey's Kitchen. Paborito natin yan. Yan. Yung bukas makikita-kita kami nung baby pusit niyan. God bless you, Kat Pineda. Thank you so much for your time. God bless. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.